Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon. 4:23 na umaga, tayo po'y dadako sa Antique. Particular po sa Hamungaya Farms, yan sa Antique po. At pag-usapan po natin, ito pong ginawa dyan sa isang dating binabahang lupain na ngayon po isa ng produktibong sugarcane plantation ba to? At dyan po nagsimula ang Muscovado capital ng paggawa ng Muscovado dyan sa Hamungaya Farms. Meron pala dyan, alam ko, kasi Muscovado ka na marami sa Negros. Oo, sa Negros. Pero meron pala dyan sa Antique, ano? Oo. Ayun. Sige. So ano bang pag-uusapan natin dito? Kung ito ba ay pwede sa tulad nating diabetic. Tawagin na natin. Sige, nasa linya, zoom natin si John Sandino Pachoco, ang owner ng Hamungaya Farms. Magandang umaga, John. Good morning, sir. Good morning. Oo, saan ka sa Antique? Sa Bilison, Antique po kami. Bilison. Sa around, siguro approximately 15 kilometers from the capital proper po. Ayan, ito palang probinsya nyo ang tinaguriang Muscovado Capital. Ikwento mo nga sa amin, bakit natawag ng Muscovado Capital ang Antique? Around, siguro, sir, based sa recent data, around 30% po ng whole Muscovado production sa buong Pilipinas is from Western Visayas. So, largely around 25% po nito is galing sa Antique. So, dito po sa Antique, there's around 170 or to 200 Muscovado mills na existing. So, majority po ito ng buong Muscovado facility sa buong Pilipinas. So, I would say na yung Antique po talaga is the Muscovado capital because of the large number of mills existing. Kasi kakala ko ang Negros ang talagang Yun nga, pagtaniman ng mga tubo. Tsaka yung Muscovado, akala ko ay galing sa niyog. Oo, yun pala sa tubo. Tubo pala. Sige, kwento mo sa amin. Siguro po, ang Negros probably is the sugarcane capital po. At saka marami dong mga centrifugal sugar po ng mga sugar centrals. Pero sa Antique po, dahil wala kaming capacity po na magkaroon ng mga this kind of facilities, mga sugar centrals, we decided a long time ago, our ancestors decided to make their own sugar. Kaya po, natutunan namin mag-produce ng Muscovado. So ganyan po. So the difference between the Muscovado and the centrifugal sugar po is only the processing po. Same po yung raw material, yung sugarcane. Ang the difference lang po is yung processing. Yung sa sugar central po, kaya nilang i-separate yung refined sugar, yung brown sugar, crystal and white sugar. And the molasses po. Sa Muscovado po, kaya natin nasasabing healthy po ito dahil sa unrefined process po nito, kung saan hindi natin sineseparate po yung maputi na sugar at saka yung molasses. Kundi, we process it whole and wala po tayong nire-remove. Only po the water from the sugarcane juice. Okay, so matagal na kayong, itong Hamungaya Farms, matagal na itong gumagawa ng Muscovado? Yes po, my parents started this business po way back 2003 po. Okay. So ang balita ko ay dating bahain yung lugar na taniman ng mga tubo dyan. Sa yung tabi ng ilog. Oo. Paano nyo ginawa na naging taniman ng tubo yan na kung bahain pala? So way back po 1970s po, ang area po namin is located po kami sa riverbed. Then after siguro dahil sa mga development, sa mga infrastructure projects ng gobyerno, nasaraduhan po yung mga dating daanan ng tubig. Kaya po eventually, naging productive po yung area at available po for planting po at production. So, yun po yung nangyari sa amin po. Kahit pala talagang moderno na ang panahon ngayon, hindi pa rin nawawala yung paggawa ng Muscovado dyan. Talagang marami pa rin ang tumatangkilik. Yes po, yes po.
Oo. Paano yung sino ang nagtatanim ng tubo? May mga farmer kayong sarili Yes o po. o binabayaran? Yung operations po namin sa Antique is quite unique po. The whole Muscovado operations in Antique because we are here po, ang operation namin is parang sort of bayanihan po. Wala kami pong setup katulad sa Negros na parang merong mga sakada po na Mm-mm. gagapas ng tubo at saka kinakarga sa truck, dinideliver sa mill. Dito po sa amin, yung nagtatanim, sila din yung nag-harvest, nagpa-process at nagluluto mismo ng mga muscovado. So, Sila din po yung mga maestro nito. So At parang paano chemist kikita ang po ng farmer mga doon? muscovado. Paano kikita ang farmer doon sa ganung paraan? So yung setup po namin is sort of piecework po. Meron kaming natawag dito na Trescia Parte, which for example po, merong 100 units ng muscovado. So what we do po is on 100 units, yung sharing po namin, 21% goes to the mill facility and the remaining 79% po is shared by the processors, one-third by the owner of the land, one-third, and those that the farmer that is in charge on working the land is one-third. So yung processors po is yung nagluto ng muscovado gets one-third po of the total output of the Ayun, so the hindi naman muscovado. pala argabyado yung mga kanan. Hindi Yung, po. yung market nyo, sino ang market nyo? Primarily po, yung Antique is kami po is wet market po, yung mga local market natin. Tsaka ngayon po, nagsusupply din kami sa mga shelves, particularly sa Iloilo po, sa Iloilo Supermart, at sa Manila po. Kung sino pong may willing mag-order po, we can ship through Manila po. Saan ginagamit ba ang muscovado? Saan talaga siya? Kasi hindi naman siya yung Yung regular na sugar. Raw material ba ito sa ang produkto? Sa cake ba o sa Pero ice cream? sa kape, pa nakikita ko, Oo, muscovado muscovado. sugar. Oo, So sa malaki mga- pa rin ang market nito dyan. Yes po. So, dalawang forms po yung sa tingin ko yung pwedeng gamitan ng muscovado. Pwede po siya maging table sugar, which is ngayon lagay mo siya sa kape. So, I would say po na parang kapag gumagamit ka po ng muscovado, medyo high-end po yung kape mo. So, parang yan po yung in ngayon. So, also po, yung muscovado is ginagamit din po siya sa baking, as a essential po sa pagluto. Dahil po sa kanyang unique na taste and flavor po. Gaano na kalaki ang production nyo ng muscovado? So right now po, we produce around 90 to 100 tons annually po per milling season. So yung milling season po ranges from October to around May po every year. Ayun. Marami bang gumagawa ng muscovado dyan sa Antique? So based on the recent data po, merong 170 mills. So sa dami ng mills dito sa Antique, marami talaga gumagawa ng muscovado. Dito po sa area namin, around 100 po, direct and indirect po, yung na producers at processors po, yung involved sa isang facility po namin. Magkano ba ang benta sa muscovado? Ngayon po sa yung retail po sa market, around 150 yata to 200 sa Maynila po. Mahal din. Mahal din, oo. Mahal po. Pero dito po sa amin yung farm gate price is quite affordable naman siya. Affordable. Mas healthy yan around, kesa yung sa pangkaraniwan sugar, ano? Yes, I would say po na healthier siya dahil po 85% sugar lang siya. At yung remaining 15% po is meron siyang trace minerals which comes from the molasses like magnesium, calcium, zinc, and other forms of minerals po. Paano ba gawin niya muscovado? So yung process po namin is simple lang. Una po, i-harvest yung tubo around 10 to 12 months po. Then we deliver it to the mill and we extract the juice. And the long process takes about 3 to 4 hours. Yung pinaka main process lang naman po ng muscovado is to boil the juice to remove the water so that the thick sugar remains. And then after the thick sugar is ready for transfer on the cooling table, yun na po, transfer po siya namin, then we let it cool,
then we refine it or powderize it so that it becomes into muscovado. So, Maproseso yung din pala. muscovado po is the powderized form po of the panocha. Pano- Parang ganun po. Parang ganun po. Okay. Wala lang mali. Oo, tama. Di ba Oo. pagpad sa may mani? May mali. Sa Ayun. Batangas, marami yan eh. Oo. Pag Yes, sasakay ka ng barko, So iba pa yung pasalubong. kasi 'di ba nung sa Batangas nga meron yung buo siya na nasa loob ng bao matigas. Tapos Oo. kakaskasin yung pakaskas. So, Pakaskas, iba pa kung yan. tawagin. Hindi ako sure po, pero alam ko yung panocha, medyo familiar ako. Parang molded form lang po siya. Okay. Ito naman Kami, kapag hindi namin pinowderize, ganun parang lang. magiging panocha din siya. Ayun. Ayun. Sige. Sige. So, yan ang kabuhayan nyo dyan. Ano nga bayan nyo? Belison. Belison po. Belison. Oo. Saan kayo sa Belison? Dito po kami sa town mismo, pero yung facility namin is in Barangay Sinaha po, Oo. Belison Antique. Barangay Sitio Sinaha. Dorog. Yun. Bata pa ito si John eh. Oo. Yes po. Bata pa. Oo. At least ang maganda dito, pinagpatuloy niya yung negosyo ng kanyang mga magulang. Oo. Kasi nga, yung mga magulang pa ano ito? Sino ba ito si Felipe and Joyce Pachoco? Yan po yung yung parents ko po. Sila po yung Yan. start ng business po. Ayun. Noong 2003. They are both government employees po. So, retired government employees. So, bakit nyo naisip na, di ba, na gawing negosyo itong Muscovado? So, yun nga po yung istorya namin. On the 1970s po, dahil po parang wala na yung tubig sa area na yun, sa riverbed, meron kami po dong idle lot, which makes yung parent ko po na mag-wonder kung ano po yung parang fruitful na investment para po make use yung idle land. So dahil po ang muscovado, ang sugarcane is readily available around that area, tsaka parang yan na po yung naging kabuhayan ng mga farmers doon. We decided na lang po to construct a better and more upgraded facility po. So that to provide the farmers with better services and better production po. Ano ibig sabihin ng hamungaya? Hamungaya. Hamungaya means po sa amin, it's a Karaya word, means kasaganahan or sort of bountiful harvest po. Bountiful. Ayun. Ayan. Okay. Sige, maraming salamat John Sandino Pachoco, ang Yes owner po. po ng Thank you, Hamungaya thank you. Farms dyan sa Paano order? Bilison. Teka muna, paano order? ayun nga pala. Tinatanong ni Edith Gamilla ng Pola Oriental Mindoro, You paano can order? search po sa Facebook namin, Hamungaya Farms. Meron po doon mga Shopee link. Ayun. Malayo yung Bilison sa Kaluya, ano? Around siguro sir yung Kaluya is an island, part of island. Antique. So kung sa mainland po, siguro around 2-3 hours from us po. Malayo. Malayo talaga. Pinuntahan mo yan di ba? Tapos nasiraan kayo ng bangka. Saan? Yung Kaluya, di ba? Yun yung nasiraan kayo Yung isang isla doon sa malapit sa Mindoro. Tapos hinila na lang kayo. Maraming salamat, John. Thank you, Sandino John. Thank you po, Pachoco. thank you po. Ingat Thank you, Sir kayo. Dennis. Sir Ayun. Noel. Sige, bye-bye. Ayun, kita mo? Si John Jazz Pachoco. Sandino. Diba? Sino yung nagbe-birthday kanina yung binati mo? Si Alan De La Rosa. Ayun, incidentally, birthday din pala nung barkada ko, Kambal. Si Bobby at si Andy Año Nuevo. Bonifacio and Andres Año Nuevo. Yan. Huwag na natin batiin niya. Lagi naman nakikinig. Oo nga eh, oo. Si Andy Año Nuevo, ang asawa niya, kapatid ko, si Menchi. Na kapatid ni Gina at ni Chinky. Naku, para-paraan ka. 4:37 ang umaga. Alusot eh, ano? Magbabalik po tayo. Diyan lang kayo. Kukwento mo ang mga bida dito. Bida dito. Yan tayo. Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno